Aminado kaming naduda ng ianunsyo ng US ang sariling blockade sa kipot ng Hormuz. Ang pagtugon sa isang blockade sa pamamagitan ng isa pang blockade ay mukhang kakaiba sa komplikadong issue. Pero epektibo ang plano ng US. Nangyari na ang kinatatakutan ng Iran dahil naging matagumpay ang US blockade. Matapos ang ilang linggong airstrike sa Operation Epic Fury, nahanap ng US ang paraan para durugin ang Iran ng walang putok. Takot na takot ang rehimen ng Iran. Alam nitong naubusan na ito ng oras. Nagsimula ito ng itulak ng Operation Epic Fury ang Iran na magpatupad ng blockade sa kipot ng Hormuz. Hindi ito karaniwang naval blockade dahil inatake ng US ang tradisyonal na hukbong dagat ng Iran hanggang halos lahat ng mga barkong pandigma nila ay nawasak bago mag-Abril 12. Gumamit ang Iran ng drone at mabilis na bangka para gawing mapanganib ang kipot ng Hormuz sa mga barkong pangkalakal. Matalinong hakbang ng rehimen. Daang-daang barko ang nanatili sa Golpo ng Arabia dahil sa takot sa posibleng asimetrikong pag-atake ng Iran. Kahit ang mga nagtangkang tumawid, ay ginawa ito ng alam nilang malamang ay hindi sila sasaklawin ng kanilang insurance. O kaya naman ay kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga para lang makabiyahe. Epektibo ang estratehiya ng Iran, kaya tumaas bigla ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Umabot sa mahigit $100 kada bariles. Nakita ng US ang lahat ng ito. At napagtanto nilang hindi sapat ang kanilang matitinding airstrike sa mainland ng Iran para mapatigil ang blockade ng Iran. Dahil sa pagkawasak ng pamunuan, hukbong dagat, depensa sa himpapawid, at mahahalagang sentrong militar ng Iran, hindi na ito kayang lumaban sa tradisyonal na paraan. Iba ang labanan sa kipot ng Hormuz dahil asymmetric ito. Paano tumugon ng US? Naglunsad ito ng sariling naval blockade bilang tugon sa kakaibang estratehiya ng Iran gamit ang tradisyonal na puwersa ng hukbong dagat. May counter-blockade para pigilan ng mga barkong pangkargamento at mga tangkere ng langis ng Iran na umalis sa kanilang mga pantalan at dumaan sa kipot ng Hormuz. Gumagana ang counter-blockade na iyon. Nagsimula ang US ng ekonomikong digmaan sa Iran at posibleng maparalisa na ang ekonomiya ng Iran sa ilang linggo na magtutulak sa kanila na pumayag sa anumang kasunduan ng US. Dito talaga nagiging seryoso ang sitwasyon para sa Iran. Babalikan natin mamaya ang epekto sa ekonomiya. Una, ang blockade strategy ng Estados Unidos ay gumagana ayon sa plano sa practical na antas. Ayon sa Reuters, noong Abril 27, halos wala ng trapiko sa kipot ng Hormuz. Ang daan ng tubig na dati, idinadaanan ng 125 hanggang 140 barkong pangkalakal kada araw, ay bumaba na lang sa 7 sa loob ng 24 na oras bago ang ulat ng Reuters. Kasama sa mga barkong iyon ang isang Iranian na dry bulk ship, pati na rin ang ilan na umalis mula sa mga pantalan ng Iraq. Kaya mukhang nakapagpalusot ang Iran ng isa siguro. Mas nakakabahala para sa rehimen na dahil sa blockade ng Amerika, napilitan ang 37 barkong pangkalakal ng Iran na bumalik simula ng ipatupad ng US ang blockade noong Abril 13. Ito ang punto. Kahit mabagal ang trapiko sa kipot ng Hormuz at hindi nito nasosolusyunan ang global na problema sa enerhiya mula sa tugon ng Iran sa Operasyong Epic Fury, ginagamit ng US ang estratehiya ng Iran laban dito. Laro na ito ng oras at mabilis na ubos ang oras ng Iran. Habang ang natitirang bahagi ng mundo ay humaharap sa mas mataas na presyo, ang Iran ay nasa posisyon na yon kung saan halos wala sa langis sa desperado nitong kailangang ibenta sa ibang bansa ang nakakarating sa dapat nitong patunguhan. Ang US ang humaharang. Pati barkong Iranian na dumadaan sa kipot ng Hormuz ay hindi ligtas. Ayon sa ulat ng ABC Australia noong Abril 20, hindi lang mga daungan ng Iran sa kipot ng Hormuz ang binoblockade ng US. Nagpapatroya ang kanilang mga barkong pandigma sa paligid ng daang tubig para harangin ang anumang barkong Irani na kalusot sa kipot. Nagawa na ito ng hindi bababa sa 1 beses ng mga barkong pandigma ng Amerika. Pinuri ni Pangulong Donald Trump ang pagharang at sinabing, hininto ng ating mga barkong pandigma ang mga iyon sa mismong daraanan nila sa pamamagitan ng pagpapasabog ng butas sa silid ng makina. Habang ikinuwento kung paano pinigilan ng US ang Iranian flag na tuska sa kipot. Malamang ay mas marami pang pagharang ang nangyari mula noon. Ayon kay retiradong Rear Admiral ng hukbong dagat ng US na si Mark Montgomery, posibleng 3 o 4 na barko ng Iran na may dalang hanggang 2 milyong bariles ng krudo bawat isa na nagkakahalaga ng $200 milyon ang napigilan ng US hanggang ngayon. Iyan ay nagbibigay sa iyo ng ideya kung gaano kasakit sa ekonomiya ng Iran ang nararanasan nila dahil sa blockade na ito. Malinaw na masaya si Trump sa mga resulta na nakakamit ng US sa pinakabagong yugto ng Operation Epic Fury.
Kahit marupok pa ang tigil putukan ng US at Iran, tila nakikita na ni Trump ang US blockade bilang paraan para makuha ang gusto niya sa rehiyon ng Gulpo. Ayon kay Bloomberg, noong Abril 29, sinabi ni Trump na sa kalagayan ng pagbagsak ang Iran dahil sa American blockade. Ayon kay US Treasury Secretary Scott Bessent, naubusan na ng imbakan ng langis ang Iran dahil di na maibenta ng mga barko nito ang dala nilang langis. Sabi pa niya, mapipilitan na rin magbawas ng produksyon ang Iran na siguradong makakaapekto sa lokal na ekonomiyang hirap na bago pa ang digmaan ng US. Pinaigting ang presyon. Mukhang handa si Trump na sulitin ang pressure na yon hanggat kailangan. Ayon sa Wall Street Journal, inutusan ni Trump ang kanyang mga tauhan na maghanda sa posibleng matagalang pagharang ng US sa kipot ng Hormuz. Ang tiyak na tagumpay na maaring inaasahan ng Amerika mula sa matinding pag-atake nito sa Iran ay hindi pa dumarating, kaya't ang digmaan ng pagpapahinang pang-ekonomiya na ngayon ang mas pinipiling paraan. Ayon sa administrasyon ni Trump, ang pagharang sa kipot ng Hormuz ang pinakamababang panganib sa mga opsyon. Maaring ito ang susi para mapuwersa ang Iran na pumasok sa kasunduang gusto ng US. Lahat ay tungkol sa oras at presyon. Ramdam na ng Iran ng presyon at nakikita na ang desperasyon ng kanilang rehimen habang nauubos ang oras nila. Bago natin talakayin ang mga palatandaang yon, nanonood ka ng The Military Show. Kung gusto mo pa ng ganitong kaalaman, mag-subscribe ka dahil lingguhan naming pinapaliwanag ang mga ito. Dahil sa desperasyon, gumagawa ngayon ang rehimeng Iranyano ng mga alok na hindi nila ginawa noong Operation Epic Fury. Noong Abril 28, iniulat ng Euronews na handang alisin ng Iran ang blockade sa kipot ng Hormuz kung alisin ng US ang mga barko nito roon. Naglagay ang Iran ng kondisyon ng tila kapalit na hakbang na ito ay magdudulot ng pagkaantala sa mga pag-uusap tungkol sa programang nuklear ng bansa. Ang tunay na nakikita natin dito ay ang unang mga palatandaan ng tensyon sa rehimen ng Iran. Alam ng mga pinuno ng Iran na mas malaki ang epekto ng US blockade kaysa inaasahan nila. Ang pagpapahiwatig ni Trump na handa siyang panatilihin ang blockade hanggat kinakailangan ay nagdulot ng kaguluhan sa rehimen ng Iran dahil alam nilang hindi na nila kakayanin pa ang matinding presyo na ekonomiko na ipinapataw sa kanila. Iniulat ng Al Jazeera na malabong tanggapin ng administrasyong Trump ang bagong plano ng Iran sa kasalukuyan nitong anyo dahil patuloy nitong pinapanatili ang nuclear program kahit sinasakal ng blockade ng Amerika ang ekonomiya ng Iran. Gusto ng Iran ang de-escalation ng walang pananagutan at hindi yon papayagan ng US. Ginawa ng malinaw ni Trump yan sa isang post noong Abril 29 kung saan tila ipinakita niya ang kanyang opinyon tungkol sa pinakabagong panukala ng Iran. Sabi ni Trump, hindi makaayos ang Iran at hindi nila alam pumirma ng non-nuclear na kasunduan. Dapat magpakatalino na sila. Sinamahan ng post ng tila AI-generated na larawan ni Trump na may hawak na rifle sa harap ng mga pagsabog sa Iran. Pakitang tao lang ba? Maring oo. Pero malinaw ang mensahe ni Trump sa Iran na lalo lang lalala ang masamang kalagayan ng rehimen habang tumatagal ang blockade ng US. Alam ng Estados Unidos na may alas sila ngayon. Inamin ng Iran ang sitwasyon nila nang hilingin ng pagtanggal ng blockade at sabihing gagawin din nila yon. Kahit umabot sa mahigit $119 kada bariles ang langis. Noong Abril 29, hindi pa rin napapakita si Trump ng palatandaan na bibigyan ng konsesyon ng Iran sa mga hinihingi nito. Patuloy ang blockade sa Hormuz. Bakit hindi? Problema ang mataas na presyo ng langis sa Gulpo at iba pang bansa. Ngunit mas mahalagang nawawala sa Iran dahil sa American blockade. $135 milyong kada araw sa export. Iyan, higit sa lahat, ang pinakamalaking alas ng US laban sa Iran. Pati na rin ang pinakamahalagang palatandaan na gumagana ng eksakto ayon sa plano, ang blockade ng Amerika sa Hormuz. Hindi na pagbagsak ng rehimen ang layuning na yon, kundi pahinayan ng ekonomiya ng Iran hanggang mapilitan ng rehimen na sumunod sa anumang gustuhin ng US. Maaring may mas malalim pang problema kaysa sa pagsunod sa Amerika na naghihintay sa rehimen ng Iran. Tandaan, ang problemang pang-ekonomiya ang nadulot ng protesta na siya namang hindi direktang humantong sa pag-atake ng US sa Iran. Palala ng palala ang kahinaan ng rehimen at maaring malapit na nitong harapin ang mas matinding kaguluhan sa sarili nitong teritoryo na hindi nito kayang harapin kung hindi nito marebesolba ang kasalukuyang krisis sa ekonomiya. Babalikan natin yan pagkatapos nating masusing tingnan kung gaano na talaga kalala ang sitwasyon ng Iran pagdating sa ekonomiya. Sa ngayon, ang rehimen ng Iran ay nasa isang estado ng alanganin. Ang asimetrikong taktika na akala nilang magbibigay daan para mapuwersa nila ang US sa Hormuz ay nabaliktad laban sa kanila.
Lahat ng pressure ay bumabalik na yon sa balikat ng rehimen. Kaunti na lang magagawa ng Iran sa militar dito. Wasak ng militar na infrastruktura ng bansa, kaya anumang atake sa US ay magkakahiwa-hiwalay lang. Masisira rin nilang tigil putukan ng US at Iran na magdudulot ng mas maraming pag-ataking panghimpapawid habang tuloy ang blockade ng mga barkong Amerikano. Ang pag-atake ay magpapalala ng kalagayan ng Iran. Kaya tanging magagawa ng rehimen ay umasa sa himala na biglang pagluwag ng blockade kahit hindi sumusuko ang Iran sa nuclear ambisyon nito. Sabi ng US, hindi mangyayari yon. Ubus na ang oras ng rehimen ng Iran para sa kanilang himala. Sabi ni Montgomery, baka 3 o 4 na linggo na lang ang natitira sa Iran dahil sinisipsip ng blockade ng Amerika ang kita nito sa pag-export at napupuno na ang mga imbakan ng langis. Para sa konteksto, kung 4 na linggo ang pagbabasehan, 28 araw na yon at halos $12.2 bilyong nang nawala sa Iran. Dagdag pa rito, maaring kailanganin ng Iran na tuluyang isara ang ilan sa mga balon ng langis nito dahil naubusan na ito ng espasyo sa imbakan. Ayon sa isang hindi pinangalanang mataas na opisyal ng US na sabi ng The Independent, malapit nang mahulog ang Iran sa matinding pangmatagalang mga problema kahit matapos ang Operation Epic Fury. May iba pang nagbibigay ng panahon sa Iran, ngunit malala pa rin ang sitwasyon. Ayon sa Jerusalem Post noong Abril, 15 maaring bumagsak ang Iran sa loob ng 3 buwan, hindi 3 o 4 na linggo, dahil sa US blockade sa Hormuz. Itinuruan nito na ang ekonomiya ng Iran ay labis na umaasa sa bintahan ng langis na pinipigilan ng blockade ng Amerika, kaya't posibleng bumagsak ang bansa. Nagsasabi rin ito na ang pagbagsak ng ekonomiya ng Iran ay maaring samahan ng malalaking kilos protesta sa mga lansangan, katulad ng nakita natin noong simula ng 2026. Tandaan mo yan, maaring ito ang pakay ng US kung hindi nito makuha ang kasunduang dinuklear mula sa Iran. Makikita sa ekonomiya ng Iran na yon na malinaw na ang blockade ng Amerika ay nagdudulot ng pinsalang hindi kayang pasanin ng rehimen. Sa literal na kahulugan, lumalabas na ang ekonomiya ng Iran ay tuloy-tuloy ang pagbagsak sa mismong sandaling ito. Inilahat ng buo ito ng Iran International sa artikulo noong Abril 24. Itinuro nito na sinimula ng Iran ang digmaan laban sa US mula sa mahinang posisyong pang-ekonomiya at lalo lang itong lumala mula noon. Mataas ang inflasyon at patuloy na tumataas, gayon din ang kawalan ng trabaho. Bumaba ang tunay na kita ng mga tao at lalong pinahirap ng stagflation ang mga problemang ito. Lahat ng ito ay nangyayari na bago pa man simulan ng US na harangin ng mahigit $400 milyong kada araw na pumapasok sana sa kaban ng Iran. Ayon sa ulat, maliit ang tsansang maganap ang malaking pagbagsak ng ekonomiya at hyperinflation sa susunod na 2 buwan. Ngunit nararanasan na ng Iran ang inflation na higit 50% at pagbaba ng halaga ng pera ng 20% sa loob ng 20 araw sa dulo ng 2025. Ang 20% na pagbagsak ng real ang pinakamatindi sa tuloy-tuloy na pagbaba mula matapos ang 12 araw na digmaan ng Iran at Israel noong 2025, na umabot sa 60% ang kabuwang nawalan ng halaga. Hindi ito mga palatandaan ng isang malusog na ekonomiya. Mga palatandaan ito ng isang ekonomiyang nasa bingit ng pagbagsak. Malapit nang itulak ng mga barkong pandigma ng hukbong dagat ng US ang ekonomiyang iyon sa tuluyang pagbagsak. Ayon sa Ynet News, 1 milyong Irani ang nawalan ng trabaho mula nang magsimula ang Operation Epic Fury at milyon-milyon pa ang nanganganib mawalan ng trabaho dahil nasa bingit ng sapilitang pagsasara ang industriya ng langis ng Iran. Ayon sa ulat, naparalisa na rin ang mga planta ng bakal at petrochemical sa Iran. Pati ang dating kinainggitang industriya ng alpombra ng Iran ay malapit nang bumagsak. Mas lumala pa ito. Umabot sa 64% ang inflasyon sa pagkain sa Iran noong Oktubre 2025 at lalo pang tumindi pagkatapos nito. Umabot sa 105% noong Pebrero na tinamaan lalo ang tinapay at cereal. Mula Marso 2025 hanggang Marso 2026, tumaas ng 100 at 40% ang presyo ng dalawang pangunahing pagkain na ito. Mayroon ng hindi nasisiyahang populasyon ng Iran. Ang pagpapataas ng presyo ng pagkain hanggang sa hindi na ito kayang bilhin, lalo na kapag milyon-milyon ang nawalan o nanganganib mawalan ng trabaho, ay lalo lang nagpapalala ng sitwasyon. Inasahan ng International Monetary Fund na liliit ang ekonomiya ng Iran ng 6.1% sa 2026 at aabot sa 68.7% ang inflation pagsapit ng katapusan ng taon.
Malapit nang umabot sa 10% ang kawalan ng trabaho at patuloy tumataas. Ang utang ng gobyerno ngayon ay halos 40% na ng gross domestic product ng Iran. Dahil sa blockade ng US, 70% ng pandaigdigang kalakalan ng Iran ay tumigil, na bumubuo ng 70% ng kita ng bansa mula sa export ayon sa CNBC. Tandaan, inanunsyo ng US ang blockade sa Hormuz noong Abril 13. Sa paggawa ng video na ito, 3 linggo ng aktibo ang blockade at malaki ng pinsalang nakikita ngayon. Matagal nang umiiralang mga problemang pang-ekonomiya sa Iran bago pa man nagpadala ang US ng mga barkong pandigma para harangin ang mga daungan ng bansa. Pinalala lang ng blockade ng Amerika ang sitwasyon. Pinabilis ang pagbagsak na nagsimula bago pa inilunsad ang Operation Epic Fury. Magmamakaawa ang Iran para sa pag-asa. Ngunit baka kailangan pa nitong maghintay pa ng ilang linggo bago isaalang-alang ng US ang pag-alis ng blockade. Makikipagkita si Trump kay Pangulong Xi Jinping ng China sa Mayo 14. Ang pagbisita ay magiging unang pagkakataon ng isang pangulo ng US na bumisita sa China sa loob ng isang dekada. At halos tiyak ng sitwasyon sa Hormuz ang isa sa mga pangunahing paksa ng pag-uusapan. Malaki ang posibilidad na hindi magbabalak ang US na gumawa ng anumang pagbabago sa kanilang blockade hanggang matapos ang pagbisitang iyon. Alam ni Trump na ang sitwasyon sa Hormuz ay hindi ganoon katindi ang epekto nito sa China, gaya ng pwede sanang mangyari. Malaki ang reserba ng langis ng Beijing at hindi umaasa sa Iran para sa LNG. Maaring ituring ni Trump ang pagpupulong bilang di formal na deadline para sa Iran. Ayaw ng US na simulan muli ang labanan bago magkita sina Trump at Xi, kaya patuloy ang blockade na nagpapahina sa Iran. Mga 2 linggo pang paghihirap para sa Iran. Hanggang kailan pa ang kanilang rehimen? Paano kung hindi makuha ni Trump ang gusto niya sa China at di sumunod ang Iran sa kasunduan sa pamamagitan ng pagtalikod sa kakayahang nuklear nito? Tapos sabayan pa ng bagong bugso ng mga pambobomba mula sa himpapawid ang ekonomikong paghihigpit ng US. Ano mangyayari sa rehimen? Ang mga sagot dito ay nakasalalay kung gaano katigas ang ulo ng rehimen ng Iran ngayon. Sa ideolohiya, may ilang nasa rehimen na gustong patuloy tanggihan ang hiling ng Amerika sa nuklear. Sasabihin nila na kayang maghintay ang Iran hanggang ang US ang umatras siguro dahil hindi sila kabilang sa milyon-milyong pinapahirapan ng ekonomikong krisis na dulot ng Estados Unidos. Pero nagdudulot lang yon ng bagong problema na gustong makita ng Amerika. Nabanggit natin kanina ang mga protesta noong Disyembre at Enero na dulot ng problemang pang-ekonomiya sa Iran. Napahupa ng rehimen ang mga protesta at ayon sa The Guardian, posibleng umabot sa 30,000 ang napatay. Ang mga dati nang nag-alsa ay maaaring muling mag-alsa, lalo na kung pabor ang mga salik. Napahinang rehimen dahil sa mga airstrike ng Amerika at ang mga problemang pang-ekonomiya na naging dahilan ng mga protesta ay lalo pang lumalala. At magiging sakuna pa ito kung ipagpapatuloy ng US ang kanilang blockade sa Hormuz. Baka ito ang totoong plano ng US. Noon pa, nanawagan si Trump sa mga Iranyano na mag-alsa laban sa kanilang rehimen. Maaring inihahanda ng US ang mga kondisyon para mangyari yon sa pamamagitan ng pagharang sa Hormuz. Naipit sa dalawang masamang pagpipilian ang rehimen ng Iran. Pipili nitong isuko ang nuklear na ambisyon para maalis ang blockade at mabuhay o magmatigas at tuluyang lumubog ang Iran sa ekonomikong pagkalugmok na damayan mamamayan kung hindi sila mag-aalsa. Nangyayari na ang pinakakinatatakutan ng rehimen ng Iran. Nang hindi nang papaputok ng kahit isang bala, nailagay ng US ang sarili nito sa perpektong posisyon para pilitin ang pagpapalit ng rehimen o itulak ang isang kasunduan tungkol sa ambisyon ng Iran sa nuklear. Kung kailangan bumalik ng US sa pag-atake sa Iran, handa sila. Alam na natin ng libu-libong airstrike na nagpahina sa militar ng Iran. Naglabas din ng US ng sobrang classified na bagay sa Iran na mas maaga sa Operation Epic Fury na posibleng pumigil sa anumang laban ng rehimen. Alamin kung anong ipinadala ng US sa Iran at ano pang maaring ipadala kung hindi makipagtulungan ng Iran, panoorin ang aming video. At kung nagustuhan mong video na ito, siguraduhin mong mag-subscribe sa The Military Show para manatiling updated sa aming pagsusuri ng mga pinakabagong kaganapan sa rehiyon ng Gulpo. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.